Minsan, ang ekspektasyon ng mga magulang sa kanilang mga anak ay maaaring nagdadala ito ng matinding pasanin at sa pagdaan ng panahon, ito'y hindi lang nagiging simpleng hamon kundi isang bagay na kayang magwasak sa buhay ng kanilang anak. May ilan na tumatayo at hinaharap ito, ngunit may iba namang bumabagsak at unti-unting lumulubog sa paikot-ikot na landas ng kabiguan. Pero paano kung ang landas na iyon ay humantong sa kasindak-sindak at madilim na wakas? Ngayong araw ay ibabahagi ko sa inyo ang kwento ni Henry Chow. Sa halos 30 taon ng kanyang buhay, siya ay palaging bigo, walang naabot na tunay na tagumpay at tila pakiramdam niya'y walang halaga na ang kanyang buhay. Ngunit sa ilalim ng matinding presyon ng kanyang mga magulang, ang kanyang mga desisyon ay humantong sa isang krimen na yumanig sa buong Hong Kong. Ngayong oras ay samahan niyo na naman akong himay-himayin ang isang kwento ng brutal na pagpatay ng isang anak sa kanyang sariling mga magulang. At bago tayo magpatuloy, ay kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutang i-click ang subscribe button at pindutin na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kasong tinatalakay natin dito. Ang pangunahing karakter natin sa kwento natin ngayon ay walang iba kundi si Henry Chow at siya ay nakatira sa Hong Kong. Ipinanganak siya noong ika-7 ng Hunyo taong 1983 at si Henry ang pangalawang anak ni na Glory Chow Wing Ki at Moon Soy Yue Ti. Hindi gaanong kilala ng publiko ang nakaraan ni na Glory at Moon, pero matagal na silang mag-asawa at edad 65 at 63 nung nangyari ang kaso natin ngayon. Ang pamilya nilang apat kasama ang nakatatandang kapatid ni Henry ay nakatira sa isang apartment sa Se Yeng Pun. Ang pagkabata ni Henry ay wala namang kakaibang nangyari, pero sinasabi na sinusuportahan siya ng mga magulang niya sa abot ng kanilang makakaya. Sila pa ang nagbabayad ng private tuition at piano lessons niya, pero mukhang hindi naman talaga ito ang gusto ni Henry para sa kanyang sarili. Bata pa lang daw siya, madalas na siyang ilarawan na parang nasa sarili niyang mundo. At pagdating nga ng secondary level, halos wala siyang kaibigan at nagsimulang bumagsak sa klase. Malaking pagkadismaya ito sa kanyang mga magulang, kaya nang nagsimula siyang bumagsak ng tuloy-tuloy, nagdesisyon silang gumawa ng paraan. Para mabigyan siya ng panibagong simula sa edukasyon, pinadala siya sa Canberra sa Australia para kumuha ng kursong Actuarial Mathematics. Habang nandoon, nakaranas si Henry ng matinding pambubuli at diskriminasyon. Sa huli, ang mental na bigat ng pang-aalipusta kasama ng pagpalya niya sa pag-aaral ang nagtulak sa kanya para huminto noong taong 2003. Pag-uwi niya sa Hong Kong, nagsinungaling siya sa mga magulang niya at sinabing nakapagtapos siya. Pero gaya ng inaasahan, hindi nagtagal at nalaman din ni na Glory at Moon ang totoo. Sila'y sobrang nadismaya at sinubukan siyang ibalik sa pag-aaral sa pamamagitan ng pagpilit na pumasok siya sa isang universidad sa Hong Kong. Sa kasamaang palad ay nabigo na naman ito. Pagkatapos noon, naging tahimik siya at tuluyang tumungo sa mundo ng online gaming na mukhang tanging lugar na nakakaramdam daw siya ng respeto. Nakabuo siya ng maliit na grupo ng kaibigan doon, pero madalas siyang magbanggit ng mga nakakabahalang usapan. Kasama dito ang pagsasabi niyang naniniwala siyang isa siyang psychopath at sa halos lahat ng kanyang social media, larawan ni Adolf Hitler ang kanyang ginagamit. Hindi lang sa akademya pumalpak si Henry. Sa madaling salita, hindi siya mabuting partner. Lagi niyang nasisira ang anumang relasyong pinapasok nito at gaya ng inaasahan dahil ito sa kakulangan niya ng malasakit. May pagkakataon pa na nabuntis niya ang isa sa mga naging girlfriend nito at pagkatuklas nito, sinabi niya sa babae na ipapa-abort nila ang kanyang pinagbubuntis. Tumanggi ang babae at piniling ituloy ang bata.
At sa tipikal na estilo ni Henry, imbis na akuin ang responsibilidad, pinutol niya ang lahat ng koneksyon sa babae at nagpa siyang huwag nang makialam kailanman sa kanyang mag-ina. Naging palipat-lipat siya ng trabaho at wala siyang napapanatili ng higit sa ilang linggo. Madalas siyang matanggal dahil sa kanyang performance o kaya naman bigla na lang siyang magre-resign. Ang tanging trabaho lang na napatagal niya ay bilang pianist, pero ayaw na ayaw niyang malaman ito ng kanyang mga magulang. Isa sa mga trabahong iyon noong taong 2007, nakilala ni Henry ang isang taong mahalaga sa kwento natin ngayon. Yun ay walang iba kundi si Angus Chin Kay. Si Angus na edad 35 ay isang makanis na madalas ilarawan bilang banayad at dalisay ang ugali. Sa kasamaang palad, hindi siya pinalad pagdating sa pag-aaral at kung ikukumpara sa medyo mataas na IQ ni Henry na 126, si Angus ay nasa mababang 84 lamang. Madalas sabihin ng mga kaibigan na si Angus ay madaling maimpluwensyahan at masaya na siyang sundin ang gusto ng iba kapalit ng kaibigan o masarap na pagkain. Hindi rin siya sinuwerte sa pag-ibig. Ang una niyang girlfriend ay namatay habang sila pa at nang tuluyan siyang nag-asawa sa unang asawa niya. Sa mismong gabi ng kanilang kasal, umamin ang babae na ginamit lang siya nito para makakuha ng Hong Kong citizenship. Dinaglaon ay nabalitaan niya na kinasal na rin ang babaeng yun. Pagkatapos noon, lumipat siya sa New Zealand kung saan na-inlove ulit ito sa isa pang babae. Pero sa isang malupit na yugto ng kapalaran, iniwan siya nitong wala ng kahit ano matapos siyang lokohin at kunin ang lahat ng kanyang pera. Dahil dito, napilitan siyang bumalik ng Hong Kong noong 2010. Ang sakit at pagtataksil ay tumatak ng mas malalim sa kanyang isip at sa kasamaang palad. Sa mga sumunod na taon, ilang beses nagtangka si Angus na tapusin ang kanyang sariling buhay. 3 beses itong nabigo pero may naging kapalit. Matapos niyang uminom ng mercury, nagkaroon siya ng permanenteng pagbabago sa kanyang mental health at hindi na siya naging katulad ng dati pa. Ang unti-unting pagguho ng kanyang mental health ay isang bagay na napakabigat maranasan at marami sa atin ang nakakaalam na kapag dumaan ka dito, pakiramdam mo ay sobrang mahina at wala kang laban. Maraming paraan para harapin ito. Mula sa mga mabubuting hakbang tulad ng therapy at antidepressants hanggang sa mga destruktibong gawain tulad ng paggamit ng droga at pagkalulong sa alak. Sa panahong ito, ang paraan niya para makayanan ang bigat ay ang kumapit sa kahit sinong nagbibigay sa kanya ng konting saya. Ang problema, ang mga tao ay likas na makasarili at hindi lahat ay pwedeng pagkatiwalaan. Sa kasamaang palad para kay Angus, ito ang nangyari sa kanya dahil sa kaibigan niyang si Henry. Pagsapit ng dulo ng 2012, nalubog si Henry sa malaking halaga ng utang. Hindi rin siya nagbago at tuloy-tuloy ang kanyang pagpalya. Bukod sa pagiging walang trabaho, nalugi pa siya ng husto dahil sa mga palpak nitong investments. Hanggang dumating ang puntong halos nabubuhay lang siya sa pagmamahal at pera ng kanyang mga magulang. Pero kahit ganoon, hindi ito pumigil sa kanya na mamuhay ng maluho at kahit wala siyang sahod, tuloy-tuloy pa rin siya sa pagkain ng masasarap na pagkain at pagbili ng mga mamahaling damit. Dagdag pa rito ay madalas ilarawan si Henry ng ibang tao bilang isang tuso at mayabang na tao. Madalas niyang maliitin ang ibang tao, tinatawanan at minamaliit ang mga tingin niyang nasa mas mababang antas o panlasa. Napagod na rito sina Gloria at Moon at matagal na nilang hinihimok si Henry na maghanap ng trabaho para makaalis na siya sa kanilang bahay. Pero dahil sa paulit-ulit na pagtanggi nito, unti-unting mas tumindi ang tensyon sa pagitan ng kanyang mga magulang at sa kanya. Pagsapit ng 2013, halos araw-araw na may bangayan sa bahay at halata naman kung bakit. Sa madaling sabi, si Henry ay parang isang parasite. At bagamat ito'y sobrang kinalulungkot ng kanyang mga magulang, sobra pa rin silang mapagbigay.
Umabot ito sa sukdulan noong Pebrero ng 2013 nang magkaroon ng panibagong malaking away at ito ay dahil sa napakawalang kwentang hiling ni Henry. Sinabi niya na dapat ibenta ng kanyang mga magulang ang kanilang mga flats at hatiin daw sa 3 ang pera, isang bahagi para sa kanya, isa para sa kapatid at isa para sa mga magulang niya. Siyempre ay tumanggi ang kanyang mga magulang at malapit na silang mag-retire at may sarili silang plano para makapag-relax daw. Sawa na sila sa kalokohan ni Henry at sa sandaling iyon, sinabi nilang kailangan na niyang lumabas at tumira sa ibang lugar. Hindi ito tinanggap ng maayos ni Henry. Galit na galit siyang umalis sa bahay at hindi na ito bumalik. Putol din ang lahat ng komunikasyon niya sa kanyang pamilya at hindi rin nila alam kung saan siya tumira pagkatapos noon. Pero sa mga sumunod na linggo, nagsimula siyang magplano ng isang nakakarimarim na krimen. Ang planong ito ang magpapahinig sa buong Hong Kong sa gulat at takot. 15 noon ng Marso 2013. Madaling araw nang tumakbo ang pulisya papunta sa isang bahay sa suburban na bahagi ng Hong Kong. Matapos makatanggap ng tip, nagmadali silang arestuhin ang isang lalaking nasa huling bahagi ng kanyang 20 anyos na nakatira roon. Isang nakakakilabot na pagkumpisal sa isang WhatsApp group chat ang nagbunsod ng tip na ito. Inilarawan sa pag-amin ang ginawa ng isang lalaking pumatay sa sarili niyang mga magulang at matapos ang unang arrest, isang pangalawang arrest kaagad ang sumunod. Kung hindi mo pa nahuhulaan, ang 2 inaresto nung gabing iyon ay sina Henry Chow at Angus Te. Ang pangungumpisal na iyon ay galing mismo kay Henry. Dahil sa nakakaalarmang mga mensaheng iyon, agad sinugod ng mga pulis ang apartment. Ito ay nasa Fact Shack Street sa Tai Kok Tsui at pag-aari ito ng kaibigan niyang si Angus. Pagpasok pa lang nila, alam na nilang may mali. May mansya ng dugo ang sahig at pader, may trash bags na puno ng semento at buhangin at kung ano-anong sandata ang nakakalat sa bahay kasama na ang isang lagari at 7 kutsilyo. Pero ang lahat ng nakakatakot na ebidensyang ito ay walang sinabi sa susunod na kanilang nadiskubre. Sa loob ng microwave, nakita ng mga investigador ang makapal na kulay dilaw na mantika. Kasabay nito, ang napakahabang amoy ng nilulutong karne. At nang buksan nila ang isa sa mga trash bag, doon nila nalaman kung ano ang niluluto dahil puno iyon ng putol-putol na parte ng katawan ng tao. Bago tayo magpatuloy sa kaso natin, kailangan muna nating balikan ang oras sa 2 buwan bago mangyari ang lahat. At dito nagsisimula ang masamang plano ni Henry. Pagkatapos niyang umalis ng galit sa bahay ng kanyang mga magulang, hindi niya naiintindihan ang mga ito. Sa isip niya, karapatan niya ang ari-arian ng pamilya at naniniwala pa siya na sila ang may kasalanan sa lahat ng kapalpakan na nangyari sa kanyang buhay. Naniniwala si Henry na matapos ang lahat ng away nila, sobra-sobra na ang nangyari sa pagitan daw nila, sobrang laki na ng agwat sa emosyon at dahil doon, kailangan na raw mamatay ang kanyang mga magulang. Ito ay isa sa mga bagay na kalaunan ay malalaman ng mga investigador mula sa kanyang bibig mismo, pero ayon kay Henry, kung mawawala niya ang emosyonal na koneksyon niya sa kanyang mga magulang sa pamamagitan ng pagpatay sa kanila, para raw siyang muling isisilang. Sa puntong ito, minanipula niya ang kanyang kaibigang si Angus para tulungan siya sa masama niyang plano. At dahil mabait si Angus pero madaling mapasunod, hindi rin mahirap kumbinsihin ito. Pero para makasigurado, tinakot pa niya si Angus na papatayin niya ang nanay nito kapag ito'y tumangging tulungan siya. Sa mga buwang papalapit sa araw na iyon, maraming binili si Henry. Kasama rito ang halos 12 ng kutsilyo, isang microwave, isang cooker, at syempre 2 bagong fridge. Ang plinano niya para sa kanyang mga magulang noong 1 ng Marso ay isang bangungot na hindi kayang ilarawan ng isip. Lumipas ang 6 na araw at nagsimula ng kabahan ang nakakatandang kapatid ni Henry. Wala siyang naririnig mula sa mga magulang nila ng halos 1 linggo, isang bagay na sobrang hindi normal sa pagitan nila.
Sinubukan ni Henry na ikalma ang kanyang kapatid at baka raw nagbakasyon lang sina Gloria at Moon sa China pero duda yung kanyang kapatid sa kanyang paliwanag. Masyado raw kakaiba ang sitwasyon kaya nag-report siya sa pulis tungkol sa kanilang pagkawala. Nang magsimula ang investigasyon, walang kahit anong ebidensya na umalis ng lungsod ang mag-asawa at ito'y isang bagay na lalo lang nagtaas ng alarma. Parang may mali at dahil dito, gumawa ang magkapatid ng mga missing persons campaign sa social media at humihingi sila ng kahit na anong tulong tungkol sa kahit na anong impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng kanilang mga magulang. Nabanggit na huling nakita ang dalawa noong ika-1 ng Marso at ito'y malapit sa Langham Place sa Mongkok. Pati si Henry ay nag-reach out din sa Apple Daily, gumagawa ng public appeal para sa tulong pero wala ni isa sa mga kampanyang ito ang nagtagumpay sa paghahanap sa kanilang mga magulang. Makalipas ang 9 na araw, ika-15 ng Marso, naging malinaw na malinaw ang dahilan ng kanilang katahimikan. Habang naghahalughog ang mga pulis sa flat, para silang napunta sa gitna ng bangungot. Ang isang bin bag na binuksan nila ay punong-puno ng putol-putol na parte ng tao. Ang microwave naman ay balot sa human grease at marahil ang pinaka-weird sa lahat, mahigit 600 styrofoam lunch boxes ang natagpuan sa apartment. Lahat ng ito ay naglalaman ng inasinan at nilutong laman ni na Gloria at Moon. At nang buksan ang dalawang fridge, nakita nila ang dalawang ulo ng mga magulang ni Henry. May nakita ring notepad sa ilalim ng kutsyon ni Angus. Nasa loob nito ang magulong mga notes kung paano itatapon ang mga katawan, pati listahan ng mga kailangang bilhin. Nakalagay din sa notebook na ang mga buto ay tatabunan ng buhangin at semento bago tuluyang ihagis sa dagat. At para sa mga parte naman ng katawan na hindi makita, hinihinalang niluto nila ito at kinain na. Ngayon ay pumasok na tayo sa legal na proseso ng kasong ito. At gaya ng inaasahan, parehong hinawakan sa kustudiya sina Henry at Angus hanggang magsimula ang trial. Nakaschedule ito noong Agosto 2014 pero kinailangang simulan ulit noong Pebrero 2015 matapos umatras ang dalawang juror. Sa trial, sinubukan ng mga psychologists na ipaliwanag ang gulo ng pag-iisip ni Henry. Nabunyag na sa buwan bago mangyari ang krimen, paulit-ulit niyang pinapakinggan ang Verleflam para i-hype ang kanyang sarili. Ayon sa isang psychologist, malakas ang impluwensya ng musika sa kanya at lalo raw nitong pinaigting ang mga imahe ng apoy at pagliyab sa kanyang pag-iisip. Naniniwala daw si Henry malapit nang magwakas ang mundo at hindi siya makawala sa ideyang iyon. Pero sa mga kapanipaniwalang punto, sinabi rin ng mga psychologists na si Henry ay may bipolar disorder at OCD. Naging mas mabigat ang dalawang ito pagdating sa kaso at verdict. Higit pa kaysa sa genre ng music na pinakinggan nito. Pero matapos ang pangalawang pagsusuri, parehong tinanggal ang dalawang diagnosis na iyon at pinalitan ng personality disorder at matinding narcissism. Di naglaon ay umamin din si Henry na kung nakalusot siya sa ginawa niya, pareho silang tatakas ni Angus papuntang mainland China para magsimula ng killing spree. Ang plano raw nila ay umatake at pumatay ng mga babaeng nagtratrabaho sa red light areas o kahit sinong mga random na babae. Magkaibang-magkaiba ang kwento ng dalawang lalaki tungkol sa pagpatay kina Gloria at Moon. At gaya ng nakasanayan niya, hindi kailanman tinanggap ni Henry ang buong responsibilidad sa kanyang ginawa at imbis na umamin, sinubukan pa niyang isisi ang ilan sa pagkakasala kay Angus. Sinabi pa niya na matapos niyang mahikayat ang kanyang mga magulang na pumunta sa flat, si Angus daw ang pumutol sa leeg ni Moon habang sinaksak naman niya ang kanyang ama sa likod at leeg bago rin putulin ang lalamunan nito. Sinabi din ni Henry na nasugatan daw ang binti niya habang nagaganap ang pagpatay kaya kinailangan niya ng tahi. Naiwan daw kay Angus ang mga bangkay habang siya daw ay nagpapagamot.
Pagbalik daw niya sa flat, tapos na raw si Angus na paghiwa-hiwalayin at katayin ang katawan ng kanyang mga magulang, kaya parang nililinis na lang ni Henry ang pangalan niya sa parte ng mutilation. Dagdag pa ay sinubukan pa niyang ibunto ng sisi sa kaibigan sa pamamagitan ng paglalagay ng notebook sa ilalim ng kama nito. Pero nang gawin ang handwriting analysis, lumabas na si Henry ang talagang sumulat nito. Ngunit ibang-iba ang kwento ni Angus kumpara sa bersyon ni Henry. Ayon kay Angus, patay na ang mga magulang ni Henry bago pa siya makarating sa apartment. Sabi niya, wala raw siya sa flat hanggat ika-4 ng Marso, 3 araw matapos ang pagbatay. Sinabi rin niya na sobrang takot ito para sa buhay ng nanay niya dahil tinakot siya ni Henry na papatayin din daw niya ito. Dahil dito, pumayag siyang tulungan at itapon ang mga katawan ng magulang ni Henry. Malinaw pa rin na ito ay isang mabigat na krimen, pero iginiit ni Angus na wala siyang partisipasyon sa aktwal na pagpatay kina Glory at Moon. Sa huli, mukhang ang physical evidence at testimonya ang nakapag-convince sa judge at jury na mas kapanipaniwala ang mga sinabi ni Angus. Isa sa mga malaking dahilan ng desisyong ito ay ang napakalaking agwat ng IQ ng 2 lalaki, pati na rin ang mabubuting character testimony kay Angus mula sa mga kaibigan at pamilya nito. Kabaliktaran ito para kay Henry na ayon sa judge ay isang narcissist na abala sa pantasya ng tagumpay. Sabi pa ng judge, wala raw itong malasakit sa ibang tao at hindi tinanggap ang palusot ni Henry na ang pagpatay ay dahil lamang sa quote-unquote init ng emosyon. Idiniin pa ng judge na ang krimen ay matindi ang pagpaplano. Lumakas ang paghahanda nila noong Enero at Pebrero at noong ika-1 ng Marso ng nakaraang taon, isinagawa nila ang plano nila. Ang mga text messages ni Henry sa kanyang mga kaibigan ay lalo pang nagpabigat sa kanyang mga kasalanan. Sa mga mensaheng ito, sinabi niyang isa raw siyang psychopath. Ayon sa kanya, I cannot empathize with the normal person's pain because of the experience of my childhood and adolescence. My process of emotion is very different from a normal person. Ika-20 ng Marso taong 2015 at tuluyang lumabas ang hatol. Si Henry Chow ay napatunayang guilty sa double murder ng kanyang mga magulang, habang si Angus Chen naman ay napatunayang not guilty. Pareho silang napatunayang guilty sa paghadlang sa legal na paglibing ng bangkay, kaya may kanya-kanya pa rin silang sintensya tungkol dito. Si Henry Chow ay nahatulan ng habang buhay na pagkakakulong, dagdag pa ang 9 na taon at 4 na buwan. Ibang-iba ang naging hatol para kay Angus. 1 taon lang ang sentensya niya para sa paghadlang sa legal na paglibing. At dahil nakapagserbisyo na siya ng 2 taon habang hinihintay ang trial, sobra pa siya sa required na panahon sa kulungan. Dahil dito, agad naman siyang pinalaya. Para naman kay Henry, sinabi ng judge sa kanyang closing statement na quote-unquote, "People may wonder why you did this. The fact that there is no obvious answer is what makes you so dangerous." At totoo ito, wala talagang matinong dahilan para patayin niya ang kanyang sariling mga magulang. Isa siyang makasariling halimaw mula ulo hanggang paa at kailangan niyang pagbayaran ang ginawa nito habang buhay. Ang gusto lang ni na Gloria at Moon ay makita ang kanilang anak na maging matagumpay at masaya. Pero ang nakita nila ay si Henry na paulit-ulit gumagawa ng maling desisyon kahit ibinigay nila ang lahat ng gabay at suporta. Dahil doon, malinaw kung bakit sila nadismaya. Walang masama sa simpleng pamumuhay, pero malaki ang naging pagkakamali ni Henry sa pag-aakalang tama lang na abusuhin ang sariling mga magulang. Ang mas malala pa ay tinuring pa niya silang parang gamit na pwedeng itapon kapag hindi na kailangan. At dyan nagtatapos ang kasong tinalakay natin ngayon. Isang kwento ng krimeng hindi ko kayang isipin na kayang gawin ng anak sa kanyang sariling magulang. At gaya ng dati, kung umabot ka sa dulo ng videong ito, ay huwag mong kalimutang i-comment naman sa ibaba ang iyong saloobin at ilagay mo na rin ang oras at saan mo ito napanood para naman alam namin kung saan umabot ang videong ito. Hanggang sa muli at palaging mag-iingat.